Napakasarap din talaga humigop ng sabaw, lalo na kapag malamig-lamig na ang panahon. Yung sobrang asim, yung tipong parang kinikilig ka. Hi guys, bagong araw at panibagong mini vlog na naman ang gagawin natin. Dahil medyo malamig na ang panahon ngayon dito sa Saudi Arabia, ay magluluto muna tayo ngayon ng sinigang na hipon. Bali pinaluto nga lang pala ito sa akin ng kasama ko dito sa kwarto. Shoutout ko muna si Boss Roy dahil nagpaluto siya sa akin ng sinigang na hipon. At dahil tayo ang magluluto ngayon ay makakatipid ako ng pang-ulam sa isang araw. Bali nakuha ko na nga pala sa loob ng freezer, kaya ibinabad ko muna para mabilis matunaw yung yelo. At syempre, huhugasan ko muna ito ng mabuti dahil wala akong toothpick pang tanggal ng bituka niya, ay kutsilyo nga ang ginamit ko. Ganito din ba kayo kapag naguhugas ng hipon? Tinatanggal nyo din ba yung bituka niya? Medyo lamog na yung hipon kaya medyo mahirap na tanggalin yung bituka niya. Ginupit ko nga din pala yung pinakabuhok niya. At syempre, meron din tayo ditong malaking mistisang labanos. Binalatan ko na nga at ginayat ko lang ng pa-slice. Maghahalo din tayo ng dalawang taling kangkong. Kayo ba kapag nagluluto ng sinigang na hipon, anong dahon ba ang nilalagay nyo? Masarap nga din sana yung dahon ng mustasa, kaso nga lang wala akong mahanap. Ayan, bago ko nga gagayatin itong kamatis ay huhugasan ko muna ng mabuti, tapos gagayatin ko nga lang ito ng ganito kalalaki. At syempre maglalagay din tayo ng luya pang reduce ng lansa. Kayo ba, naglalagay din ba kayo ng luya sa sinigang? Kasi ganito ang way ko sa pagluluto. Para medyo may sipa ay maglalagay din tayo dito ng siling green haba. At syempre meron din tayo dito mga bulilit na okra. Ang cute nga itong mga okra, parang ikaw. Bale tinanggal ko nga lang pala yung pinakadulo niya at isusunod naman natin itong talong. Gagayatin ko nga lang din siya ng pagganito, pero kung trip nyo ng malalaki ay bahala na kayo. Para nga hindi mangitim yung talong ay ibababad ko muna ito sa tubig. Nilagyan ko nga din pala ng kunting asin yan kasi sabi nila kapag ibabrine mo daw sa tubig yan ay mananatiling makinis ang kutis. At ito na nga pala yung gagamitin natin mga sangka para sa sinigang. At syempre ito yung gagamitin natin para sa pangpaasim. At syempre meron din tayong isang tangke ng tubig dito. Ngayon naman ay bubuhayin ko na itong otomatikong lutuan. Isinalang ko na nga yung pinakamalaki kong kaldero at maglalagay tayo ng 1 gram ng malinis na tubig. Tapos ilalagay ko na din itong luya pang paganda ng boses. Isusunod na din natin itong kamatis pang paganda ng kutis. Last and but not the least, itong mistisang labanos. Nagpakulo nga din pala ako ng tubig sa heater para mamaya kapag kailangan ko ng maraming sabaw ay ibubuhos ko na lang. Ganito din ba ang way nyo sa pagluluto ng sinigang na hipon? Dahil ako nga ay inuna ko inilagay yung mga gulay. Medyo matigas kasi yan compare doon sa hipon, pero ang gagawin ko nga dito sa mga gulay ay isang kuluan lang. Pagkatapos nga kumulo ay inilagay ko na din itong hipon. Kung hindi ganito ang way mo sa pagluluto ay mag-comment ka nga. At syempre sinabay ko na din yung dahon ng kangkong. Ayan, after a few minutes nga ay kumulo na din kaya binuksan ko na. Maglalagay tayo dito ng 5,000 pieces na asin. At syempre joke lang yun, hindi ko binilang, charot lang. At ito na nga yung magpapasarap sa sinigang natin. Made in Philippines yan, kaya tatakpan ko muna yung brand niya. Tinakpan daw pero nakita naman. Kagaya nga ng sinasabi ko ay di bali maghiwalay tayo, wag lang dito sa Magic Sarap ako. Dahil dito mo lang malalasap ang tunay na sarap. Bakit naman Magic Sarap? Parang kulang nga sa pangpalasa kaya maglalagay ako ng Manila patis. Medyo dami-damihan na natin para mas masarap. Ayan, luto na ang ating sinigang na hipon. At syempre pagkatapos natin magluto as usual ay maglilinis tayo ng pinagkalatan natin. Dahil hindi mo naman pwede tawagin yung kapitbahay mo para siya ang magtapo ng basura. Nakapaghugas na nga din pala ako ng kamay ng 10 beses bago ako nagsandok ng ulam. Tamang-tama talaga itong mainit-init na sabaw sa malamig na panahon. At dahil hindi ako nakapagsaing, ito na lang muna ang kakainin ko. Babawi na lang tayo mamaya kapag napasaing ako. Nauna ko na kasi lutuin itong ulam kaya medyo tinamad na ako magsaing. Iba talaga ang hatid ng sabaw sa katawan kapag nakapaghigop-higop ka ng mainit-init na sabaw. Malamig man or mainit ang panahon ay talaga naman napakahilig natin kumain ng ganitong klaseng ulam, lalo na kapag sinigang. Uy, aminin mo, alam ko paborito mo din ang sinigang, kaya tara, kain po tayo. Ang sarap talaga at kakaiba ang lasa kapag sinigang ang pagkaluto. Pero sa tunay naman talaga ay napakasarap ang hipon. Ingat-ingat ka nga lang, baka allergic ka. Sa sobrang sarap ng kain mo, hindi mo na namalayan, namumula na pala ang buong katawan mo. At so ayun guys, hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Pa-like and share and comment kung hanggang saang lupalop umabot ang video natin. Kung nakakarating na ba itong video natin sa Mars. Charot lang. Thank you for watching. Bye-bye!